Ka-curious, ito nga po ang eksena na madalas po nating makikita sa mga pelikula, nobela at social media tungkol po sa tinatawag na rapture. Ngunit narito po ang tanong, itinuturo ba talaga ng Biblia ito? O isa lamang ba itong doktrina na nabuo pagkalipas ng maraming siglo? Kapag naiwan ka sa rapture, ito lang yung kaisa-isa na dapat mong gawin. So merong dalawang klase ng tao sa mundo na ito. Yung isa may iwan sa rapture at yung isa masasama sa rapture. Ngayon itong video na ito para to sa mga maiiwan sa rapture. Kung sakali na ito ay napanood mo na naiwan ka sa rapture, kailangan na malaman mo to. So kung naiwan ka sa rapture, ito lang yung dapat mong gawin. Manatili ka lang kay Kristo. Yan lamang po mga kapatid yung dapat nyong gawin. Nang sa ganun, magkaroon pa rin kayo ng kaligtasan. Ngayong araw nga po hindi tayo aasa sa haka-haka o sa mga pelikula. Babalik po tayo sa Biblia. At aalamin po natin ano talaga ang itinuturo ng ating Panginoong Kristo, ng mga apostol at ng mga unang simbahan. Now, ano ba talaga ang rapture? Sa pangkalahatang paliwanag po, ang mga naniniwala rito, ang rapture po ay ang paniniwalang darating daw si Kristo ng lihim upang kunin ang mga mananampalataya bago ang panahon ng matinding kapigatian. Pagkatapos nito, saka pa lamang darating ang huling paghukom. Maraming pelikula po at aklat ang nagpasikat sa ideyang ito kaya naging pamilyar ito sa maraming Kristiyano. Ngunit may isang nakakagulat po na katotohanan. Kapag binasa mo po ang Biblia mula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis, hindi mo po mababasa ang salitang rapture bilang pangalan ng isang hiwalay na pangyayari bago ang ikalawang pagparito ni Kristo. Hindi po ibig sabihin nito na wala nang usapin tungkol po sa pagdating ni Kristo. Ang tanong po ay kung ang konsepto ba ng isang lihim na hiwalay na pagkuha sa mga mananampalataya ay talagang itinuturo ng kasulatan? Now, saan ba nagmula ang doktrinang ito? Marami pong nag-aakalang mula pa ito sa panahon ng mga apostol. Ngunit kapag sinuri mo po ang kasaysayan ng Kristyanismo, mapapansin mo ang detalyadong doktrina ng isang hiwalay po na pre-tribulation rapture ay naging tanyag lamang noong ika-19th century sa ilang Protestant group. Samantala po sa loob po ng maraming siglo bago pa nito, ang Kristyanismo po, kasama po ang mga unang ama ng simbahan, mga church fathers, ay sama-sama pong naghihintay sa isang maluwalhating pagbabalik ni Kristo. Hindi po sa dalawang magkahiwalay na pagdating. Kaya mahalagang itanong po ito, kung napakahalaga ng rapture, bakit wala tayong malinaw na pagtuturo nito mula sa mga apostol at sa mga sinaunang Kristiyano? Ang madalas po na ginagamit nilang talata ay ito. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17 na sinasabi dito, sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit at tayo'y aagawin upang salubungin siya sa alapaap. Dito po nagmumula ang salitang caught up na isinasalin po sa Latin bilang rapimur, kung saan nagmula po ang salitang rapture. Ngunit ang tanong po ay hindi kung may pag-aagaw o caught up. Ang tanong po dito ay, ano ang ibig sabihin ng konteksto? Kapag binasa po kasi ang buong kabanata, inilalarawan po ni San Pablo ang isang pangyayaring may malakas na sigaw, may tinig ng arkanghel, may tunog ng trompeta ng Diyos, at ang muling pagkabuhay ng mga yumao. Hindi po ito inilalarawan bilang isang lihim na pangyayari. Sa halip po, ito ay isang dakila at hayagang pagpapakita ng kapangyarihan ni Kristo. Now, ano ang itinuturo ni Jesus? Sa Matthew 24 po, maraming nagtuturo na may lihim na pagkuha sa mga mananampalataya. Ngunit kapag binasa po ang buong kabanata, malinaw na inilalarawan ni Jesus ang kanyang pagbabalik bilang isang pangyayaring makikita ng lahat. Sinasabi niya po na ang anak ng tao ay darating ng may dakilang kaluwalhatian. Magkakaroon ng tunog ng trumpeta, titipunin ang kanyang mga hinirang. Walang binabanggit po si Jesus na dalawang magkahiwalay na pagdating, na para sa iba, isa ay lihim at ang isa ay hayagan. Ang diin po ng kanyang pagtuturo ay ang pagiging handa sa bawat sandali, hindi po ang paghahanap ng schedule ng mga pangyayari sa katapusan ng panahon. Kaya bakit hindi po itinuturo or hindi sinusuportahan ng simbahan ng katuroan na ito? Dahil una, wala ito sa Biblia. Ka-curious, mahalagang linawin ang isang bagay. Hindi po tinututulan ng simbahan ang ikalawang pagdating ni Jesus Christ. Sa katunayan po, isa ito sa pinakamahalagang bahagi po ng ating pananampalataya tuwing ipinapahayag natin ang credo na sinasabi po natin, muli siyang darating na may kaluwalhatian upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Ang hindi po sinusuportahan ng simbahan ay ang ideyang magkaroon ng dalawang magkahiwalay na pagdating ni Kristo, na ang isa ay lihim na pagkuha sa mga mananampalataya at pagkatapos ay isang pagdating na makalipas ang ilang taon. Sa doktrina po ng simbahan sa katikismo,
Iisa lamang po ang ipinapakitang dakilang kaganapan sa katapusan ng panahon. Ang maluwalhating pagbabalik ni Kristo, ang pagkabuhay ng muli ng mga yumao, ang huling paghuhukom, ang ganap na paghahari ng Diyos. Hindi po ito inilarawan bilang magkahiwalay na yugto, kundi bilang magkakaugnay ng mga pangyayari sa iisang dakilang pagbabalik ng Panginoon. Now, isa po sa pinakamalagang tanong dito, kung ang rapture ay napakahalagang doktrina, bakit wala tayong makikitang malinaw na pagtuturo nito mula kina San Pedro, kay San Pablo, kay San Juan o sa iba pang mga apostol? Kapag binasa po natin ang kanilang mga sulat, palagi nilang hinihikayat ang mga Kristiyano na maging handa sa pagdating ni Kristo. Ngunit wala po silang itinuturo na isang lihim na pagkuha bago ang panahon ng pagsubok. Sa halip po ang kanilang mensahe ay nananawagan ng pagtitiis sa gitna ng mga pagsubok, katapatan hanggang sa wakas, at matatag na pag-asa sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi po nila itinuturo na ang simbahan ay tiyak na aalisin mo na bago magkaroon ng anumang paghihirap sa mundo. Ano pong sinasabi ng Biblia sa mga unang ama ng simbahan? Kapag sinuri po natin ang mga isinusulat ng mga unang Kristiyano noong unang mga siglo, mapapansin po natin na hinihintay nila ang isang maluwalhating pagbabalik ni Kristo. Ang kanilang focus po ay hindi ang pagtukoy ng eksaktong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, kundi ang pamumuhay ng banal habang hinihintay ang Panginoon. Wala po tayong makikitang malinaw na pagtuturo ng isang secret rapture bilang hiwalay na pangyayari sa kanilang mga pangunahing sulatin. Hindi ito nangangahulugan na wala po silang pananampalataya sa pagbabalik ni Kristo. Sa halip po, ang kanilang pag-asa ay nakatuon sa isang dakilang araw ng Panginoon. Now, anong tunay na kahulugan ng caught up? Balikan po natin ang 1 Thessalonians chapter 4. Sinasabi po ni San Pablo na ang mga mananampalataya ay aagawin upang sasalubungin ang Panginoon sa alapaap. Ano bang ibig sabihin nito? Noong panahon po ng Biblia, karaniwan na kapag may dumarating na hari o mahalagang panauhin, ang mga tao po ay lumalabas ng lungsod upang salubungin siya at samahan siyang pumasok. Ganito rin po ang larawan na ginagamit ni San Pablo. Ang diin ay ang maluwalhating pagsalubong sa nagbabalik na Panginoon. Hindi po niya sinasabi na dadalhin ang mananampalataya sa langit sa loob ng maraming taon bago maganap ang huling paghukom. Ang sentro po ng talata ay ang tagumpay ni Kristo at ang pag-asa ng mga mananampalataya na makakasama siya magpakailanman. Now, ano ang tunay na itinuturo ng Biblia? Kapag pinagsama-sama po natin ang mga pangunahing talata tungkol po sa ikalawang pagdating, may ilang malinaw po na katotohanan. Una po dito, si Kristo ay babalik ng may kaluwalhatian. Ikalawa po, ang kanyang pagbabalik ay hindi inilalarawan bilang lihim, kundi makikita at malalaman ng lahat. Ikatlo po, magkakaroon po ng muling pagkabuhay ng mga yumao. Ikapat, magkakaroon ng huling paghuhukom. Ikalima, ang mga tapat po ay makakasama ng Panginoon magpakailanman. So ito pong paulit-ulit na mensahe ng bagong tipan. Ang diin po ay hindi sa pagtatangka na alamin ang eksaktong schedule ng mga pangyayari, kundi sa pagiging handa sa anumang oras. Yan po ang pinupunto dito. Now, marahil ang tanong po ay hindi darating ba ang rapture, kundi handa ba akong salubungin si Kristo kapag siya ay dumating? Iyan po ang paulit-ulit na paalala ng ating Panginoong Hesus. Sa talinhaga po ng 10 dalaga, sa matapat at ding matapat po na alipin, sa paghuhukom ng mga bansa, lahat ng ito ay nagtuturo po ng isang mensahe. Mamuhay ng may pananampalataya, pag-ibig at katapatan sa Diyos. Hindi po sinasabi ni Jesus na ilaan natin ang buhay or ang buong buhay sa paghanap ng mga lihim na schedule ng katapusan ng panahon. Sali po, tinatawag niya tayong maging banal sa bawat araw. Kakiers, ang ating pong pag-asa ay hindi po nakasalalay sa isang particular po na interpretation ng last days or huling araw. Ang ating pag-asa po ay si Jesus Christ. Siya ang nangako ng muling babalik, siya ang magtatagumpay laban sa kasalanan at kamatayan, at siya rin ang magdadala ng bagong langit at bagong lupa ayon sa kanyang pangako. Kaya sa halip po na mabuhay sa takot, tinatawag po tayong mabuhay sa pag-asa. Sa halip po na magpakalat ng mga pangamba, inanyayahan po tayong ipahayag ang mabuting balita. At sa halip po na magtalo tungkol po sa mga haka-haka, mas mabuting ituon po natin ang ating sarili sa pamumuhay ayon sa Ebanghelyo. Kung may isang aral po tayong dapat tandaan, ito po ito. Hindi ang salitang rapture ang sentro ng Kristyanismong pananampalataya. Ang sentro po ay ang ating Panginoong Hesukristo, ang namatay, muling nabuhay, at nangakong babalik. Ang paanyaya po ng Biblia ay hindi po ang pagiging eksperto sa paghula ng katapusan ng panahon. Ang paanyaya po nito ay maging tapat,
mapagkumbaba, at laging handang sumalubong sa Panginoon. Ano man ang ating pananaw sa ilang mahihirap na talata, mahalaga manatili po tayong nakaugat sa kabuuang mensahe ng kasulatan at sa pananampalatayang ipinasa po ng mga apostol sa simbahan. Kaya ipanalangin po natin ang mga kapatid natin, lalong-lalo na po ang mga naliligaw. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong pangako na muling kang babalik sa kaluwalhatian. Tulungan mo kaming mamuhay ng may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ilayo mo kami sa pagkalito at bigyan mo kami ng karunungang maunawaan ang iyong salita ayon sa katotohanan. Naway maging handa kami sa iyong pagdating, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa aming pagmamahal sa iyo. Ito ang aming dalangin sa iyong banal na pangalan. Amen. Kaya kakers, kung may natutunan ka man sa video nito, huwag pong kalimutan na i-like, i-share, at i-subscribe na rin po kung nais nyo pong suportahan ang ating Facebook page at ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. At kung nais nyo pong patuloy na matuto tungkol po sa Catholic Apologetics, Sacred Scriptures, kasaysayan po ng simbahan, at mga usapin po kaugnay po sa pananampalataya, patuloy po kayong magsubaybay at i-comment nyo po sa ibaba. Babalik ang ating Panginoong Kristo, kaya dapat maghanda. Hanggang sa muli po, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.